سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome back to another special episode ng Youth and Din Talk. Ito po si Brother Mustafa Dandaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and this is Alakh Abdul Majid Mimbantas. Inshallah, welcome back po sa ating episode. Kami po ang inyong mga moderators. But I think for this episode ay lahat kami ay panelists. Because this episode is special kasi it is a review edition or a kumustahan session para naman makumusta natin kung ano na yung update ng bawat isa after a very long hiatus. Di ba, Brother Majid? Tama. Actually, this is a very good thing din na kumbaga hindi yung usually talaga na nagbibigay ng reminder sa ibang tao ay nangangailangan din nila ng mga pangungumusta from the other people. That's why ginawa natin itong special episode for this night para kumustahin din natin yung mga panelists natin, para makumusta ko rin itong kapatid ko na moderator na si Mustafa kasi it's been a long time na hindi ko siya nakakasama dito sa live natin ngayon. And so sobrang busy nga siguro. Inshallah, malalaman din natin what are the reasons kung bakit muna siya nawala for the past episodes natin. So, bakit talaga yung Brother topic? Mustafa? Actually, Brother Majid is very excited din ako na malaman kung ano yung mga natutunan ninyo sa inyong ma'arif. Because I'm sure ang aking mga kasama dito sa live stream na to ay mashallah mga future alim. Kaya I think marami tayong makukuha ang aral sa kanila. Mashallah, Allahumma amin. Inshallah ta'ala, after din na mga ginagawa mo, para rin sa sarili natin yan yung mga ginagawa mo ngayon. After that, inshallah ta'ala, susubukin natin din pumasok din sa Inshallah, makakasama ka namin. Malay mo in the future, baka ikaw maging future doctor pa ng natin sa Islamic education. Inshallah ta'ala, there is no impossible sa Allah subhanahu wa ta'ala. And also, Brother Mustafa, since kanina sinabi ko na ikaw yung gusto mong topic, what happened nga ba? We want to know, kumusta ka na nga ba? We want to know for the past 4 episodes or 3 episodes, ay wala ka na. Kasi ang dami nagtatanong, even me, private message from our viewers sa Youth and from different pages, nagtatanong talaga, nasan yung isang moderator? Nasan yung isang kapatid natin, isang moderator? Na kung parang kulang daw yung nag-uusap-usap daw, sabi nila. So baka pwede ka na mag-explain kasi minsan nahihirapan na mag-explain sa kanila. I mean, pwede ka na magbigay ng reason sa kanila. Bismillah, Mustafa. Parang may kasalanan pala ako. Actually, alhamdulillah, sa lahat ng opportunity na binibigay sa atin ng Allah, lalong-lalo na lahat ng kasama ko dito ay nag-aaral. At the same time, yung iba is may profession, yung iba namin is nagpo-pursue ng Islamic knowledge at mga secular studies. So siguro ito yung isa sa chance
na ma-explain ko yung nangyari. Actually, tulad ng mga kasama ko dito is alhamdulillah natanggap ako din sa Al-Ma'arif. But it just so happened na I have to choose between kung Ma'arif ba or yung review ko sa board exam or yung online work ko. So I really had to approach my parents kung ano yung magandang advice. So alhamdulillah, ang sinabi ni mama at si papa is kung nasaan ka na where you are now, yun mo nang tapusin mo. Huwag ka muna kasi may time pa naman siguro sa iba. Pero honestly sa akin is sobrang sakit talaga nung binitawan ko yung Ma'arif. Kasi parang it's a once in a lifetime na chance. Kaya sobrang namamangha ko sa mga kasama ko dito. Kasi I don't know kung paano niyo na babalance yung time ninyo sa pag-aaral, sa family, lalong-lalo na online lahat ngayon, and I think it's very stressful. Pero may mga lessons din na natutunan ako, na especially kinukuha ko sa mga previous episodes, which is, I think, Brother Majid, no? Isa sa mga episode na natakal natin dito sa Youth and Dean Talk is yung time management. And isa talaga sa time management yung sobrang challenge ngayong panahon. Kaya gusto ko tanungin yung mga panelists natin, how about kay, ito si Brother Jalani, si Akuya Jalani, kung paano niya na ma-manage ang kanyang oras. Lalo na juggling between studies or Al-Ma'arif and with family. Naam, Jalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pero, siguro, sa akin din naman, nangangamba pa. Lalo na last week pa na-reschedule ulit yung board exam din namin. Pero sa akin, hindi ko pa masyado nakakapag-decide kung ano ba yung, kasi nandito na din ako sana yung sabi mo nga, alhamdulillah, nakapagbigay din sa akin ng motivate na dahil sa sharing mo, alhamdulillah, siguro baka mag-open din sa akin yun na kung nasaan ako ngayon, yun na muna yung ipagpatuloy ko. So, hindi ko alam kung mag-give up din ba ako na i-give up mo. I mean, hindi naman mag-give up, pero may time pa naman, inshallah, na siguro lahat naman talaga ng nangyayari talaga ay nakadepende talaga yan sa time. Kung kailan mo qadar, ay qadar mo talaga. Pero sa akin ngayon, siguro kung saan ako ngayon din, ay yun na siguro yung pagpapatuloy ko muna, inshallah. MashaAllah. So yun nga talaga, di ba, imagine niyo yung sabi nga nila sa kasabihan na same feathers flocks together. So anong nangyayari sa kapatid natin, yun din usually nangyayari din sa atin. So actually, tama rin yung yung same din sa nangyari sa akin about sa time management. Alhamdulillah, I've already finished yung undergrad ko. Tapos sabi ko, I want to learn. Kasi that time, wala pang board exam eh. Kasi na-cancel yung mga board exams. Sabi ko, since na-cancel, why not I try na pumasok naman sa Islamic knowledge? Kasi parang nakakahiya naman sa Allah subhanahu wa ta'ala na I've been so focused or parang parati ako na nag-aaral sa Western, but then again, hindi ako napag-aral sa Islamic education. But then again, even though before ako nag-aral sa Al-Ma'arif, subhanallah, I don't really want to let other people know na nag-aral talaga ako sa Al-Ma'arif. Kasi sabi ko, baka mamaya ma-evil or baka mamaya tawagin akong agad na ustad. Ewan ko na kung nakita niyo yung isang post ko na I don't really want to be called na ustad, shaykh, ganyan. Kasi parang sort of, hindi pa nararapat sa akin yung mga words na yon. Kung mga pwede pa akong tawagin, sir, akuya, or kuya, kahit mahirap tanggapin kasi ayokong tawagin kuya kasi ayokong maging matanda sa paningin ng iba. So alhamdulillah, it's really a good thing. Mas gusto ko yung kuya kaysa sa itawag sa inyong shaykh or ustad. And also, Brother Mustafa, how about pogi na lang? Ayan, yun ang the best, pogi. Kasi, subhanallah, medyo naawa na ako sarili ko sa sobrang pagiging GGSS ko, subhanallah. And by the way, sa mga nanonood ngayon, sa mga different pages, pwede kayo magtanong, not too personally, siguro mga experienced na katanungan about sa mga panelists and even sa aming mga moderator. Para naman may masabi din kami kung makatulong man o hindi.
And also to begin with, kung makita mo Staps, merong ibang panelist dito na kasama natin na maaaring bago sa'yo, di ba? And kung nakikita niyo si Abdurrahman Ali, mashallah, alhamdulillah, naway biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi he's been there nung first episode natin sa Youth and Din Talk. Siya parating technical, siya parating parang talaga, kumbaga, minsan namumroblema siya, paano to, ganyan. Kaya sabi ko, mashallah talaga, kumbaga, yung tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit gaano kahirap, yung gawain natin ng kabutihan, kapag para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala talaga makakapigil kahit gaano kahirap pa man yan, inshallah ta'ala. So to begin with, gusto kong tanungin si Al-Akh Abdurrahman Ali, yung technical natin. Gusto ko siya tanungin, ano yung tumatak na episode ng Youth and Din edition natin? Ano yung pinaka-tumatak sa'yo? And bakit? Bakit yun ang parang hindi mo makalimutan na episodes? Kasi for sure, marami ka na, for sure nakikinig ka naman siguro no, sa mga episodes natin kasi technical ka namin eh. So, you may proceed inshallah, Al-Akh Ali. Anong episode na tumatak sa'yo? So, Rinig ba ako? Rinig ba ako, mga Oo. Narinig. Sige. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'da. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga ak, unang-una sa lahat, no? Binabati ko ang lahat ng mga nanonood sa atin. Mashallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Naway na sa mabuti tayong kalagayan, inshallah ta'ala. So, Ahmadid, no? So, marami tayong na araw talaga, no? Sa sobrang busy natin. Alhamdulillah. Hindi natin alam, masyado tayong busy. Hindi natin nasa. So, ayun, una sa lahat, tumatak talaga sa akin talaga, yung tungkol talaga sa mga, sa mga organization, yung kay Sheikh Kadiraw. Mashallah, yun talaga yung mga hindi ko talaga makalimutan talaga na malaking impact para sa mga kabataan ngayon, no? Mga kabataan ngayon upang may palaganap talaga ang Islam. Palaganap lahat palaganap ang Islam sa umma ngayon. Ay nagkakaisa ang mga kabataan ngayon sa pagpalaganap ng Islam sa pamamagitan ng mga Islamic Youth Organization, no? Tumatak sa akin na sinabi ng ating speaker patungkol sa usaping ito ng kainaman ng mga organization ay maging silbi itong instrumento upang maipalaganap ang ating Islam, no? At ang nagkakaisa ang mga bawat kabataan at magsilbi itong instrumento upang mapalaganap ang Islam at nagkakaisa ang bawat isa sa paggawa ng kabutihan. Alhamdulillah. Tsaka kailanman na hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa kung ang magkakaiba yung ating paniniwala, no? So ayun lang yung masasabi ko, Ahmadid. Mashallah, alhamdulillah. So, yun nga, para din sa mga nanonood, if you want to know yung mga iba't ibang episodes na Youth and Din Talk, sa kayo nanonood ngayon na page, ay pwede nyo tingnan yung mga previous slide ng page na yan para makita nyo yung mga iba't ibang timely na topic about sa kabataan, usually sa mga Muslim. Nandiyan na yung difficulties on maintaining my belief and principle, nandiyan yung disease of the heart, nandiyan yung nitiket ng mga kababaihan o nitiket ng mga social user, yung mga social media users, nandiyan yung understanding yung hardship, nandiyan yung what makes a Muslima special, nandiyan yung the power of two, kung saan yung power kapag pinagsama ang Western education at saka ng Islamic education. Nandiyan yung sinabi ng ating kapatid kanina na yung let's be united na kung saan about sa mga organization or about sa mga kabataan na nagkakaisa. Nandiyan yung about sa vaccines, kung pwede ba sa Islam o hindi. Nandiyan yung story ng mga successful Muslims. Nandiyan yung time management na kaninang sinabi ng ating kapatid. Nandiyan yung role ng youth sa da'wah, yung Islam, mental health, yung pag-focus natin sa mga gawain natin. So, Brother Mustafa. Hello, naririnig ako. Medyo nag-chat yata ako kanina. Opo, Mashallah, no, gusto ko lang din i-share yung mga
na-take note ko noong topic ng time management. So, ang ating speaker noon ay si Akuya Shaybani, si Ustad Shaybani. Nagbigay siya ng tips kung paano ma-manage ang ating oras. So, allow me to mention them. So, number 1, sabi niya is, ask Allah subhanahu wa ta'ala to give barakah to our time. So siguro hindi ko siya kayang explain in my own opinion kasi during that episode is napakaganda ng explanation ng ating sheikh. At number 2, sabi niya is set your priorities, then strictly follow them. And number 3 is identify time wasters. So mga na-mention niya dito na time wasters ay tulad ng video games, mga mobile phone games, at the same time social media, and other hobbies na hindi naman priority. And number 4 is learn from time itself, especially from our past mistakes. So kung gusto mo mag-improve, you need to accept your own mistakes, own up your mistakes before, and maging determinado ka na mag-improve. Then number 5 na nandito sa notes ko is make a timetable of the year. So sa atin, importante na may timetable. Especially kapag ikaw ay napaka-active in many aspects, whether you are a student leader, a husband or wife, or nag-aaral, is kailangan mo ng any journal or anything just to remind you kung ano yung next na gagawin mo. So number 6 dito is be an early riser. So you need to wake up early, especially sa Fajr. And in that way is yung buong araw mo is magiging productive, inshallah. And number 7 is plan. So magplano. And make sure na yung plano mo is nasusundan mo. Kaya sa number 8 is, sabi dito, delegate appropriately. So itong number 8, delegate appropriately, for me as a Muslim student, at the same time as a youth leader, so kailangan mo talaga matuto mag-delegate ng tasks. Kasi minsan maaaring you are a yes man, lahat na lang, oo, kaya ko. Pero in return, ikaw yung mahihirapan in achieving that certain task. And number 9, be consistent. So yun lang naman talaga yung kalaban natin lahat, maging consistent. Especially kapag, for example, for this week, feel natin is sobrang magiging productive tayo, feel natin maging productive. So, pero bakit ba parang natatrap tayo sa loop na mag-procrastinate ka na naman, manya na habit. So we should learn to be consistent. So yan yung isa sa pinaka-challenge natin lahat na kailangan natin i-take note sa ating mga sarili. And last but not the least, sabi dito is always aim higher each day. Mashallah, nakita ko si Nasir. Nandito pa lang ating mahal na Ustad, si Ustad Nasir. Welcome po, Ustad Nasir. So, Brother Majid, tapos na ako dun sa gusto kong i-share about sa time management. Shukran. So, mashallah, jazakallahu khairan. Isa yun talaga sa yung hindi ko talaga kinakalimutan sa lecture ni Akuya Shaybani. Is yung about sa consistency. Kasi kahit maliit na bagay, kahit everyday, kahit 20 minutes sa pagbabasa mo ng libro or books, kung everyday naman yon, mas malaking equivalent yung kaysa sa 1 week, 1 hour lang yung ginugol mo na pagbabasa. So that's a very important thing, nawawala talaga sa kabataan ngayon. Even, siguro problema talaga yan ng umma. Problema talaga yan ng mga mga nauna sa atin, yung about sa consistency sa paggawa ng kabutihan, lalo na sa Islam. Kasi minsan nakala nila, nakapagbigay lang ng 100,000 ay malaking bagay na yon. Hindi nila alam, maaaring naubos yun kasi araw-araw nakagawa siya ng maraming kasalanan. So mainam na araw-araw may nagagawang kabutihan na paunti-unti. At least araw-araw yun, di ba? Kaysa naman sa isahan lang. So mashallah, that was a very wonderful na insights from our brother Mustafa. And doon din naman sa akin naman, ay ang gusto ko lang i-share, hindi ko talaga makalimutan is yung senior ng isa sa aking kuya, nakaka na si Ryan Ibrahim. Alam ko nagagalit siya ngayon kasi ayaw niyang tawagin mo siyang kuya. Pero kuya ko talaga yun.
kay Ryan Ibrahim is yung about understanding hardship. Kumbaga, kailangan natin malaman or maintindihan ang mga pagsubok. Kasi minsan karamihan sa mga kabataan Muslim ngayon, kapag sinusubukan sila ng mga problema, iniisip nila hindi sila mahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iniisip nila na kumbaga lahat naman, kumbaga meron pang iba sinasabi, lahat naman ginawa ko na, nagsasala ko, nagbabasa ko ng Quran, pero bakit napi-fail pa rin ako? So parang sort of you are questioning you are questioning the plan of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is very bad on your part kasi miyadusa ka kung nagkasala ka pa sa pag-isip na yon. So that's the very big thing na dapat talagang intindi natin kapag understanding the hardship. Kailangan natin malaman o intindihin na ang mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makakabuti sa atin yan lahat. Lalo na kapag ito ay na-solve mo or na-solution na mo yung problema na yon. And also, nawala na ata si Akuya Nasir. Mukhang natakot siya kasi tatawagin ko sana siya eh. Pero mukhang naramdaman niyang tatawagin ko siya. So ngayon, we will proceed sa mga new panelists natin. Kung makikita mo tapos yung mga dalawang kasama natin dito na mga bago siguro sa paningin mo, yung si Abdurrahman at saka si Hamza Otara. So ngayon, mag-proceed mo tayo kay Al-Akh Abdurrahman. Baka meron siyang gustong i-share about dun sa mga narinig niya or sa mga previous episodes natin. And inshallah, after that, pwede kang mag-ask Kuya Mustafa kay Hamza. Kahit anong gusto mong tanong dyan. Kung gusto mong about sa pagpapakasal, pwedeng itanong mo dyan. Inshallah. So yun, Al-Akh Abdurrahman, proceed na po, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa inyong oras na naibigay upang pakinggan ang mga turo ng Islam. Isa sa nagustuhan kong lesson is yung role of youth in da'wah. Dahil ito ang isa sa pinakamalaking sakit sa panahon natin ngayon. Sabi nga nila, na ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Ngunit tayo mismo nakikita natin, karamihan sa panahon natin ngayon is kabataan pa ang nangunguna sa paggawa ng kasamaan. Okay? So, ito yung isa sa pinaka-importante sa panahon natin ngayon na kailangang gamutin sa pamamagitan ng pag-intindi, sa pamamagitan ng pagturo sa kanila or pagsabi sa kanila ng mga turo ng Islam, paglinaw sa kanila sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at maipalapit sa kanila ang mga katuruan ng Islam na siyang maging dahilan upang sila ay kalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami sa panahon natin ngayon marami sa panahon natin ngayon na mas inuobliga pa nila. Hindi ko naman sinasabi na pangit ang pag-aaral sa Western, ngunit bigyan naman natin ng pansin at bigyan natin ng oras na makapag-aral tayo sa Islam. Bakit? Tandaan natin, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim. Obligado sa bawat Muslim. Hindi tayo makakapagturo, hindi natin maipaparating ang katuruan ng Islam kung hindi natin pag-aralan ang Islam. Kaya marami sa panahon natin ngayon ang nagkakaiba. Karamihan, lalong-lalo na sa mga kabataan, na silang nangunguna sa paggawa o pagdebate or sa mga bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakawatak-watak dahil sa kababaan ng kaalaman.
tayo ay nagkakawatak-watak dahil hindi muna natin inaral ng mabuti ang Islam. Kung kaya't mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sundin natin kung ano ang naiparating sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kanyang hadith. Kanyang sinabi, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim. Sinabi niya, hindi niya sinabi na batang Muslim, matandang Muslim, binata or dalaga. Bagkus ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pag-aralan ng Islam, pagsaliksikan ng Islam na kahit sino mang Muslim. Ibig sabihin, lahat ng Muslim at walang ibinigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na specific na siyang obligado lamang ang pagsasaliksik ng kaalaman. Kung gayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, bago tayo magsaliksik, bago tayo magda'wa o magbigay ng kaalaman sa Islam, ay mas mainam na pag-aralan muna natin kung ano ang pamamaraan ng Islam. Yun lang, Akh Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Brother Taps? Mashallah. Waalaikumsalam warahmatullah. Napakaganda ng sharing ng ating akhuya. Ang tumatak sa akin is yung sinabi niya na about sa yung wajib sa atin lahat, obligation natin lahat na magsaliksik ng kaalaman. Kasi especially sa generation natin ngayon, minsan, lalo na sa mga parents natin, is hindi natin sila din siguro masisisi na sometimes nakikita nila na mas priority yung Western education. Kasi dito sa Pilipinas is mas nakikita nila na parang mas maraming opportunity. Kaya siguro maganda rin. Ano ba ang magandang solution in our own perspective sa ating panahon ngayon dito sa Pilipinas kung paano mabigyan din ng spotlight ang Islamic education so that masasabi ng mga next generation na magulang is worth it na ipasok ang kanilang mga anak sa Islamic studies dito sa Pilipinas. Brother Majid? Mashallah. Tama, napakagandang yun. Sharing, parang nagkaroon tayo ng short lecture ngayon doon sa sinabi ng ating kapatid. Which is napuko na naman kasi even myself right now, parang medyo nahihirapan na parang sabi gusto ko nang sumuko kasi parang ang hirap na, it's very hard. Yung nangyari kong mga trabaho, sa school, sa Western, tapos madrasa pa, subhanallah. Pero yun nga, kaya ko talaga gusto talagang every time makarinig ng mga lectures coming from our brothers and sa mga masyaikh natin is yung para kumaga ma-refresh or mapuno ulit yung na-drain na battery ng akin sa kumaga yung pagkapagod. So napakaganda, mashallah. And also once again, andito yung isa sa kapatid natin na si Nasir Mauga, mashallah. Kumusta ako ya, Nasir? Alhamdulillah, mabuti naman. Assalamualaikum sa inyo dyan. Mashallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon ako baka merong gustong itanong si Mustafa kasi matagal ka na hindi nakikita nun. Actually, Majid, nagkita kami dito ni Nasir nung nandito sila sa Marawi. Mashallah. Nag-outing pa kami. Hindi ako nakasama. Mashallah. So gusto kong itanong kay Akuya Nasir. Paano mo kasi ang hirap talaga yung mawalay ka sa pamilya mo. 'Di ba? Ang hirap yung mawalay sa pamilya. Paano mo nabibigyan ng nakakayanan na while studying outside the country, outside sa Pilipinas. Tapos syempre yung pamilya mo dito. Ang hirap nun, 'di ba? Parang ang laking pagsubok nun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So maybe a bit na kahit konting sagot lang doon patungkol doon sa paano mo nakakayanan kasi para naman
doon din sa mga nagnanais na mag-aral sa ibang bansa para tawasin, ay hindi ko kaya kasi na-homesick ako. Para mabigyan din silang motivation na wag silang matakot or wag nilang gawing dahilan na ayaw mag-aral sa ibang bansa kasi na-homesick sila sa Pilipinas. So, Nasir. Mashallah, mashallah. Mashallah, no? Assalamualaikum. Alhamdulillah, bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Yung katanungan na yun, bago ko muna sagutin, naparito pala ako upang kumustahin yung mga kasamaan ko na may layunin na kumustahin sila at manggulo na rin at biglang aalis. Pero dahil nandito na tayo sa harapan nyo, ay marapat masagot ko yung katanungan na yun bilang kasama ako sa mga community na yun na kung saan malayo sa pamilya nila na kung saan nagsusumikap o nag-aaral pa rin kahit malayo sa kanilang pamilya. Lalo na ako, syempre, may asawa at anak na ako na kung saan hindi ko sila kapiling o kasama. Lalo na dito sa amin ay taglamig. Mas mainam kasama mo yung pamilya mo. Kaso, yun nga, isa sa mga dahilan nagpapatatag sa akin, yung katawagan nila, hindi nakalimutan ko dito sa English, pero dito sa Tagalog, kung tawagin natin, kasama sa tagumpay ay ang pagiging matatag o matiisin. So, yun ang pinakamalaki yung kinalaban bago ko pasukin ang pag-aaral na malayo sa pamilya. Kumbaga maging matiisin ako, maging matibay ako dahil ito ay tagumpay ko para sa akin sarili at lalong-lalo para sa aking pamilya. At ang pangalawa, syempre, ang karir na aking tinatahak ay kaalaman sa Islam. Na naiuulat na alam naman natin paulit-ulit na sinasabi natin, walang sawang sinasabi sa atin ng ating mga ulama na kung saan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oras na ikaw ay tumahak, nagsagawa ng paraan upang magkaroon ka ng kaalaman sa Islam, ay ikaw ay nasa daan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito yung pinakamalaki ring hadith na pinapangawakan ko, oras na ikaw ay lumabas na, yumapak, o nagsagawa na ng anumang paghahanda para ikaw ay matuto sa agama Islam, ay nasa landas ka, nasa daan ng kani Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sinabi pa ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, ayon sa malapit na itong kahulugan, kung sino man ang iwan niya ang isang bagay alang-alang kay Allah, kanyang itong susuklian na mas mainam pa dito o kaya naman katulad nito. Kaya yun mga inspirasyon ko sa buhay, una, upang tinatahak ko ang landas ni Allah, at ang pangalawa, dahil ito ay success para sa akin at para sa akin mga kaibigan dito sa mundo at lalong-lalo sa kabilang buhay para sa aking pamilya at kaibigan. At yun na nga lang, no? Mahal kong kapatid. Ang pogi mo. Mashallah. Matagal ko nang alam yan, ako yan, Nasir. Pero ako yan, Nasir, may gustong magpasalam sa'yo, ipakita ko na lang. Si Ahmad Rasul at saka si Johani Hajinor. Assalamualaikum daw. Manis ka daw nila. Sige. Sige, alhamdulillah. Maraming salamat. Ajit, pasalam din ako. Siya kasi baka daw Pasalam may din ako ng follow mga question na naman daw. brothers dyan. Assalamualaikum daw, sabi ni Mustafa Ahmad Wadman. So, alhamdulillah. Mustafa, next na. Si Hamza na, inshallah. Mukhang nawala si ako yung Mustafa. So ngayon, inshallah, marinig natin yung isa sa panelist din natin. Ito yung siya talaga yung masabi kong one call away. Ito yung one call away namin na one call away namin na kasama sa da'wa na to
at saka yung one call away din namin na ano, kumaga, and future model namin to. Actually, he's now a model. Kumaga ano lang talaga, kulang, inshallah, magkakaroon ng ano, ng ano ba yun, transfer ceremony, inshallah. Kasi siya po yung magiging model ng FIS Quiapo or Manila chapter, inshallah ta'ala. So, inshallah, Alak, Hamza, Otara, meron kang gusto i-share about dun sa mga topics natin, mga previous episodes natin. Paleta padala ko yan. Masya Allah, mas lalo akong nahiya sa mga sinabi mo, Kuya Majid. Pero, alhamdulillah, inshallah. Yun nga, una sa lahat, minabati ko kayong lahat ng aming tagapakinig ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, tumingin ako sa mga previous topic na nakuha natin dito sa Youth in Din, no? At ang aking napili ay yung tungkol sa vaccine. Napili ko yun kasi kung titingnan natin ay hanggang ngayon naman ay topic ngayon pa rin yung tungkol sa vaccine. Kasi nga ang dami nagsasabing nakakatakot magpa-vaccine kasi nga magiging zombie daw, subhanallah. At nakakamatay daw. Pero alhamdulillah, yung nagpapasalamat nga ako sa ating mga kapatid dito sa Youth in Din kasi sinama nila yon sa topic. Dahil kahit naman ako yung una, ay medyo kabado rin tayo kasi mga may mga nakikita nga tayong sa Facebook na kumakalat ng mga fake news, sinasabi nila masama daw sa kalusugan, nakakamatay. Pero alhamdulillah, dahil sa napanood ko sa topic natin sa Youth in Din, ay naging dahilan yun upang maging mapanatag ako. Siguro hindi lang ako yung nakaramdam yun. Marami din sa mga kamusliman o kahit din siguro hindi Muslim na nakapanood kasi may mga nanonood din ng hindi Muslim sa ating live. Alam natin yun. Dahil doon, kaya doon nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid. Kala Kuya Majid, sa lahat ng bumubuo ng Youth in Din, mashallah, na nasama nila yung topic tungkol sa vaccine. Kasi kung atin talagang titingnan, hanggang ngayon ay marami pa rin hindi nagpapabaksin sa ating kapatid. Lalo na sa mga Muslim. Dahil nga natatakot sila. Pero alhamdulillah, dahil sa topic na yun, na lumakas yung takwa, lumakas yung pananalig natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, kung titingnan natin, kahit naman hindi ka magpabaksin, ay kung talagang aabot na yung buhay mo, ay alam naman natin yun. Kaya yun lang siguro yung mababahagi ko. Na napulutan ko rin ng aral, yung huwag tayong matakot sa vaccine. Bagkos tayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung vaccine ay wala itong kapangyarihan upang mapahamak ka niya. Bagkos ang lahat ng may kapangyarihan ang kung gusto ka mapasama ay hawak yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siguro hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Jazakallah khairan Amir Hamza sa sharing. Actually, I'm hoping na sana sa next episode natin is
marami pa tayong matakil, Brother Majid, na mga relevant topics, lalong-lalo na next year is election na, no? So magandang usapan yun, inshallah. Majid? Inshallah. So, mashallah, nakita ko kasi sa nanonood daw si Umi at saka yung kapatid ko. Umi Kulay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Allahumma amin. Pati yung kapatid ko, mashallah. Natutuwa ako kasi kung watching daw sila. So parang minsan sabi ko, inshallah, in this episode, paunti-unti, nakakatulong dito sa magulang natin. Kung mga nalalaman din nila yung mga ginagawa natin. Kasi ayokong isipin na magulang ko na nag-enjoy lang ako sa Manila. Kung hindi, may mga ganun. Kasi usually yung mga magulang natin, ito parang sort of fact siya. Kasi yung mga magulang natin minsan, kahit sabihin mo, Umi, ito ginagawa ko, pero ayaw pa rin maniwala. Siguro hindi dahil ayaw maniwala, pero gusto lang makipagkulitan na gusto ka lang asarin. Parang ganun. So ngayon, Umi, hindi mo na ako maasar kasi ito, nakita mo na ako sa video, okay? So alhamdulillah. And also, sa mga kapasal ko na nanonood, kay Kobe Dolores, since kumustahan to, i-shout out ko na kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kila Abu Bakar, kay Kuya Ryan Ibrahim, Kuya. Okay, 3 beses na 'yon sa mga, at saka yun nga sa mga nanonood din. And also, a bit advice sa mga nanonood, magpa-vaccine po tayo, parang awa niyo na kasi para makapunta na po kami ng Baguio. Please. Subhanallah, parang awa niyo na para makapag face to face na kami kasi maraming mga murit, maraming mga estudyante, even mga sa Western education, gusto na mag-aral. Kasi parang sobra na yung pananatilit na sa bahay. Gusto na yung mag-aral. So sana magpa-vaccine na yung mga hindi pa nagpa-vaccine. Pero tatanungin ko muna si Mustafa. Kasi medtech student siya, alam ko eh. Tatanong kasi baka maya, medtech student, hindi pa siya nagpabakuna. Bakunado ka na ba, Brother Mustafa, o hindi pa? Of course. Gusto mo makita pa yung vaccination card? Hindi na. Inshallah, kasi nasaya mo, inshallah, alhamdulillah. So, Taps, baka meron kang gusto idagdag or anything? Mashallah, sobrang natuwa lang ako, Majid, nung kinumusta ka ng nanay mo. Kasi I remember yung first episode natin dito sa Youth and Dean Talk is about sa magulang. Kasi isa sa mga naalala ko na na-mention ng ating si Amir Nasim is yung bilang isang student leader na active sa mga organization is minsan we exert so much effort in many good deeds, but we forget to give our time to our parents, which is sobrang nakaka-relate tayo, di ba, Majid? Minsan sa sobrang busy natin is gumawa ng kabutihan ng mga ibada, is nakakalimutan din natin na mag-exert ng effort para sa mga magulang natin. Actually, totoo yan. Yan yung isang naging frustration or maybe sabihin natin regrets po na kumbaga I've been in dito sa field natin na nagbibigay ng sort of dawa, preaching sa ibang tao, sort of dawa sa ibang tao, pero nakakalimutan ko. Kumbaga I've been for 7 years ata ako in this field. Pero masasabi ko na 3 to 4 years nung nasa field natin ngayon ay hindi ako nakakapag-dawa specifically sa magulang ko. That's why nung alhamdulillah nung nakilala ko yung isang mashaykh natin si Ustad Abu Nasif, si Taps, siguro kailan ni Taps yun. Unang sinabi niya dapat yung mga natututunan natin sa Islam ay unang dinediretso natin ay sa mga magulang natin, mga sa pamilya natin. Kasi yung da'wa, yung ginagawa natin da'wa is to save. Kumaga, to save yung mga tao na kilala natin na hindi magawa ng kasalanan. Pero ikaw mismo, parang sinisave yung ibang tao, pero yung magulang mo or pamilya mo, hindi mo sinisave. So parang unfair naman sa magulang mo na binihisang ka, dinaan sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang kayo makakain, bihisang ka, makapag-aral sa Western at sa Islamic, pero hindi mo sa kanila pinaparating ang katuruan ng Islam. So parang unfair naman sa part nila na kung ginawa nila yung part nila, but you as their son or daughter, anak nilang babae, ay hindi mo nagawa yung mga ganung bagay. That's why, since nalaman ko na yon, eto, nanonood mama ko, almost every day, tinatawagan ko siya. Lahat ng natututunan ko talaga, sinasabi ko sa kanya. Example, yung
kapag kumakain sa patay, which is bawal yun, mga ganyan. Sinasabi ko talaga sa kanya, example, yung mga maraming bagay na maraming culture na ginagawa na against sa Islam, tinatawag ko sa mama ko talaga. Alhamdulillah, most of them na kumaga ginagawa ng mama ko, pero may mga ibang bagay na medyo nahihirapan pa nilang tanggapin na mali talaga yun. But inshallah ta'ala, yun ang gawin natin, magsimula tayo sa sarili natin kapag may nalamatang iyon. Then after that, sa pamilya natin, and after that, pumunta rin sa labas. Kasi para hindi maging fair sa side nila. Kasi ano yun, sa hereafter, baka ikaw pang idahilan. Kasi ang dami mong nadawaan, pero pamilya mo hindi mo nadawaan, di ba? Subhanallah, parang ang sakit sa pakiramdam yung ganung bagay na napaka-active mo sa ibang tao, pero sa pamilya mo hindi mo sila binibigyan ng patungkol sa katuruan sa Islam. So that's why ngayon, sa mga nakikinig ngayon, na mga kasama ko, mga murid, future shaykh, future ustad, kung meron kayo natutunan kahit maliit, even a little amount of ilm na natututunan natin, ay i-apply na sa sarili natin, and after that, i-diretso natin na sabihin sa mga magulang natin. Kasi at least, nabigay natin yung hak nila sa atin, yung karapatan nila sa atin na masabi sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. So, And mashallah, just to add dun sa sinabi ni Brother Majid, siguro isa sa mga practical ways to contribute sa da'wah sa family is yung just a simple way na share mo yung mga nakikita mo sa Facebook na authentic na mga hadith, yung may dalil, at the same time, for example, itong program namin na Youth and Deen Talk. So, if ever na, let's say, ikaw ay follower ng mga pages namin, ay kapag may mga pinupost kami ng mga beneficial, is simpleng bagay na makatulong at makapagdawa sa family natin. Yung i-share mo yung kahit yung poster lang, or itong live stream sa mga group chat. Kasi minsan, based sa experience ko, minsan nahihiya tayong i-share yung mga Islamic videos sa ating mga family na group chat na nandiyan yung mga tito, mga tita natin, mga cousins. So minsan nawawala yung courage natin na i-share yung mga Islamic reminders. Kasi baka sabihin nila na katiyap man siya kaya, di ba? So minsan isa to sa mga challenges na kailangan natin ma-overcome. So ako ilang beses na yan nangyari na minsan dalawang isip ko share ko ba to or hindi. Lalong-lalo na kapag may mga donation, mga charity works, sabi mo, share ko ba to sa GC ng family namin, sa mga relatives? Kasi we all know na hindi lahat ng relatives natin ay practicing Muslim. Some of them are claiming to be Muslims. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala na i-guide tayong lahat. Brother Majid. Tama, mashallah. So, inshallah, medyo malapit na matapos yung kamustahan natin. Para sa second to the last na gagawin natin ay siguro kumuha tayo ng advice from our panelists kung ano yung gusto lang sabihin, especially sa kabataan. Kasi sabi nga nila, yung kabataan ng pag-asa ng bayan or the future hope ng bayan. Pero yung aking sabi ko nga sarili ko, sinasabi ko parati, bakit pa natin hihintayin na bakit pa natin hintayin ng bukas para maging pag-asa ng bayan. Pwede naman tayo maging pag-asa ng bayan ngayon, di ba? So that's why sa mga panan. So proceed tayo kay Jalani, even nung nag-chat siya, so mag-proceed tayo sa kanya. Ano yung advice mo sa mga kabataang Muslim about doon sa anything na advice in terms of Western education, especially sa Islamic education? Ala ko ya, Jalani? Ako ya, Jalani. Masya Allah. Akala ko
sharing lang. I-share yung mga, mashallah, may specific pala na tanong. Pero, alhamdulillah. Kasi sabi ko, tapos na sila mag-share. Pero parang, kasi alam mo na kung ano yung pinaghandaan natin bukas. Kaya sabi ko, para pa-off cam and pa-on ako bukas. Kaya yun yung dahilan. Pero yung, may advice ko, ako yung tanong nga, Mashallah, para po sa information ng everyone, meron po kami Activar bukas. So kaya hindi masyado isip si Akuya Jalani. So ang tanong Akuya is ano yung pwede mong may advice sa mga kabataang Muslim? Anything na advice na alam mong kailangan talagang gawin or wala talaga sa kamuslim? ayun. Mashallah, sa ngayon, para sa akin, bago ko siguro sagutin, at the same time, sagot na din ito siguro sa aking mga mga natutunan din dito sa ating every weeks na episodes natin dito sa Youth and Din Talks. So, para sa akin, ang pinakamalaking advice din sa sarili ko at sa inyo po na mga tagapanood namin ay yung kailangan natin talaga ang pinaka nag-sink in talaga sa akin sa simula nung nag-start ang Youth and Din Talks na dala-dala ko hanggang ngayon at naway maka-inspire din sa iba na alam nyo sa mga tagapanood natin at sa sarili ko, lagi kong tinatandaan, lagi kong sinasabi, pinapaalalahanan ng aking sarili na yung kasabihan ng Allah na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lagi parang paulit-ulit na pero paulit-ulit na lagi natin nasasabi pero 'di ba parang hindi nagagawa ng iba. So madali siyang sabihin pero hindi siya nagagawa ng karamihan. So wa ma khalaqtul jinna wal insa ay yung dahilan kung bakit ano ba yung purpose natin kung bakit tayo nilikha mundo. So, yun nga. So, paano mo, ang lagi kong nasasabi din, na paano natin masasagawa o paano natin sabihin na sasambahin natin ng Allah kung hindi naman natin ito alam. Kung hindi natin alam kung ano yung mga paraan, yung mga processes na ito yung gagawin ko para sambahin ng Allah. So, paano mo yun magagawa kung hindi mo yun alam? So, ito, alam ko na kaya nabuo ang Youth and Din Talks kasi isa to sa paraan upang kahit papaano ay makashare sa inyo. Ngayon, alhamdulillah, aking ipinapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na itong Youth and Din Talks, kung mapapansin ninyo, simula pa lang, nagkaisa dito ang iba't ibang organizations kung saan ang layunin namin, lahat ay upang ipalaganap ang katuruan ng Islam at kung paano ito isinagawa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah. So isa pa doon kasi ang pinaka siguro yun lang no. O isama ko na yung sharing ko. Sagutin ko lang yung Mashallah. So yung sagot niya kanina, inshallah, isa yun sa magiging sagot namin bukas sa Activar namin sa Tauhid. Mashallah. So, ako yung Mashallah.
Ako actually, Brother Majid, sobrang saya ko lang ngayon. Sobrang masaya ako dahil aside from nakita ko kayo ulit, at the same time nakilala si Brother Abdurrahman Usman is yung mga reminders is nakaka-benefit ulit tayo. So inshallah, hinihiling ko lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na despite na maraming mangyari, mabisi ang lahat, inshallah is babalik tayo inshallah para magsagalang alam sa Allah subhanahu. Mashallah. So inshallah, si Akoy Abdurrahman, baka meron kang gustong advice, especially sa amin ng mga judud mo sa Maarif. Baka naman merong specific na mga tanong ni Dr. Farouk na yun ang pag-aaral namin. Joke lang po. I mean advice sa mga kabataang Muslim. Una sa lahat, ang aking may advice, lalong-lalo na sa mga kabataang Muslim, is ang tamang pagpili ng kaibigan. Ito yung isa sa aking may advice para sa mga kabataang Muslim na piliin natin kung sino ang ating magiging kaibigan. Dahil una sa lahat, isa sa mga nagiging dahilan kung bakit tayo napapariwara, kung bakit tayo napupunta sa mga bagay na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kaibigan. Okay? At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaong mga nagsusulsol, nagwawaswas sa puso ng mga tao ay minal jinnati wan nas, ay mula sa mga jin at sa mga tao. So nangangahulugan na isa sa nagdadala rin sa atin sa mga bagay o sa mga gawain na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dahil din sa tao na nagwawaswas sa atin. Dahil sa kaibigan, ito yung isa sa pinakamalaking may advice ko, lalong-lalo na sa mga kabataang Muslim, na pumili tayo ng kaibigan na siyang makakapagdala sa atin para tayo ay kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, para tayo ay mapag-aralan. Siya ang makainganyo sa atin, siya ang maging dahilan upang tayo ay mainganyo sa pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam. Ito lang Ahmadid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah. Ngayon naman, marinig natin si Akoy Abdurrahman Ali. Meron kang gustong ibigay na advice sa ating mga kapwa kabataang Muslim. Tafadhal, So, ang mga advice ko lang sa mga kabataan na Muslim, magsumikap lang tayo, magsumikap at maghanap ng kaalaman para maipalaganap natin ang mga mapaganap natin ng Islam, Muslim. So, yun lang, Majid. Yun lang talaga ma-advise ko kasi blanco din yung utak ko eh.
dahil sa Iktibar eh, mashallah. Hindi kasi yung ano eh, yung talagang naiisip ko, yung Iktibar natin, mashallah. So ayun lang talaga masisip ko, ya Majid. Mashallah. Naway makasagot. Inshallah. Naway makasagot inshallah ta'ala ang mga mag-iktibar bukas, mapa-Western and Islamic Studies inshallah ta'ala. Allahumma amin. Ngayon, Hamza, ako ya Hamza. Amiri, Kuya Amiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhang problemado kayong sa exam nyo bukas ha. Parang meron pa naman akong mga natago dong mga exam test paper. I-check ko na lang para ibibigay ko sa inyo. By the way, yung tanong ni Kuya Majid, mashallah. Medyo nainggit ako dun sa yung sabi ni Kuya Majid, yung gaano sila closeness ng kanyang magulang. Mashallah. Lagi niya tinatawagan, nagbibiruan sila, mashallah. Siguro ayun yung mapaplano ko sa mga kabataang Muslim ngayon. O kaya hindi sa mga Muslim na kabataan. Kasi napapansin ko, yung mga kabataan ngayon, nahihiya silang iparamdam yung pagmamahal nila sa kanilang magulang. Nahihiya silang magsabi ng I love you, nahihiya silang maglambing. Kung tutusin, dapat hindi tayong mahiya ipakita yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Kasi namali yung mga kabataan ngayon, subhanallah. Pag namatay yung kanilang magulang, iiyak sila. Sabihin nila, abi, mahal na mahal kita. Pero ngayong nabubuhay pa sila, subhanallah. Hindi man lang nila masabihan ng I love you, I love you, abi, o kaya maglambing sa magulang nila. Hindi pa nila magawa. Pero pag wala na, pag huli na yung lahat, dun sila naglalambing, dun sila umiiyak, dun sila nagpo-post na, abi, miss na kita, umimiss na kita. Pero ngayon nabubuhay yung magulang nila, subhanallah, hindi nila magawa. Ngayon sana gusto kong mapayo sa mga kabataan ngayon na habang nabubuhay yung ating mga magulang na iparamdam natin. Kasi paano natin ipaparamdam kung wala na sila, di ba? Mas magandang iparamdam natin na habang nabubuhay yung magulang natin, na iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Na isa sa pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating mga magulang, na tayong mga anak nila ay gugulin natin ang ating kabataan sa pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil yun ang tunay na pagmamahal natin sa magulang natin. Dahil ayun ang dahilan din, ayun ang sandahilan upang matulungan natin sila sa kanilang libingan pag namatay na sila. Oo, kung meron man tayong mga magulang na nasa kanilang libingan na, ayun ang isang napakalaking tulong natin sa kanila. Hindi natin maitutulong na yun, hindi tayo naging doktor. Pero kung titingnan natin sa kabilang buhay, subhanallah, yung pagsasaliksik mo ng kaalaman, maging malaking takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging mabuti kang alipin ng Allah, ayun ang isa sa makakatulong sa ating mga magulang. Baga ayun yung isang way natin na talagang minamahal natin yung magulang natin, na tutulungan natin sila sa kanilang libingan at sa kabilang buhay. Sana yun ang magiging advice ko sa mga kabataan, kasi yun na inggit ako kay Kuya Majid, subhanallah, yung sinabi niya na
Inshallah, inshallah next time manood ka din sa akin para maging proud ka din. Inshallah, dahil ako kasi hindi rin naman ako malambing sa magulang ko, pero alhamdulillah kahit pa paano alam yun ng nanay at tatay ko na kung gaano ko sila kamahal, mashallah. Kung di ko man sa kanila napapakita na pero kumbaga sa serbisyo ay na isa na pag may utos sila sa akin na nahihiya ako na tanggihan sila, subhanallah. Parang na lang. Para yun din ang isang nagiging way ko para mapakita ko sa kanila na mahal ko sila, ginagalang ko sila. Kaya yun siguro ang mapapayo ko sa mga kabataang Muslim ngayon na habang nabubuhay yung mga magulang natin, na ipakita natin sa kanila na yung pagmamahal natin, yung paglalambing natin sa kanila, dahil napaka ganda sa kabataan na close niya yung kanyang magulang, dahil makikita natin yung nagtatagumpay na mga kabataan ngayon ay maganda yung kanilang relation sa kanilang mga magulang. At yung makikita natin mga kabataan ngayon niya sa kanyang magulang ay pangit or hindi siya malapit sa kanyang mga magulang. Kaya yun lang siguro ang aking mabibigay na sa ating mga kabataan, yung ipakita nila yung pagmamahal. Baga ayusin natin yung relasyon natin sa ating mga pamilya. Yun lang siguro, Kuya Majid. Wala sa Subhanallah, tinawag pa akong kuya ni Kuya Hamza. Taps, mukhang may na-recruit na tayo. Kuya Taps sa Mama's Boy team. Diba? Kasi Mama's Boy team. So may kasama na tayo si Hamza, inshallah ta'ala. Taps. Yun nga, hindi halata sa mga mukha namin, pero mga Mama's Boy. So, Majid, wala kang gustong idagdag doon? Inshallah, yun nga, isa yun sa mga ipagduan natin parati yung mga magulang natin sa lahat ng bagay, parati natin isama sa dua natin, lalo parati ipagduan natin mga magulang. At saka ako talaga minsan yung mga magulang ko sinasabi ko, "May abi, ipagduan niyo ako ha." Minsan sinasabi sa magulang ko, "May ipagduan niyo ako, may yung mga exams ko ipagduan niyo na makapasa ako ganyan." Alhamdulillah, mashallah. Dahil sa ginagawa nila, alhamdulillah. Most of my exams naman ay medyo okay naman ako. Yung parang aminado akong hindi ako nakapag-aral na mabuti, pero alhamdulillah nakakapasa naman yung mga exam. Yun yung sinasabi natin, the power of dua, especially ng mga magulang natin. Kaya dapat talaga, parati tayo makihalubilo talaga maayos. Nakikipaghalubilo ka na maayos sa ibang tao, pero sa magulang mo hindi ka nakipaghalubilo na maayos. Diba? Subhanallah. Parang yung sinabi ko na kanina, unfair naman sa pamilya mo, unfair naman sa magulang mo, na lahat binigay sa iyo dito sa mundo, tapos hindi mo sila pinakitungan na maayos. So, yun. Again, I am certified Mama's Boy, kami na laptops, at saka si Hamza Utara, mashallah. So, baka yung mga ibang panelists, baka gusto rin mag-certified na Mama's Boy. Sabi niyo lang po, wala mo kayo mahiya. Sabi niya, Hamza, ipakita natin yung pagmamahal natin sa magulang natin. Ano mo? Abdurrahman? Yes or no lang. Baka magsilos ang tatay ko. Certified. Ayun, certified, mashallah. Abdurrahman, Ali. Yes ako. Yes, sir, pero lang. Certified ako. Ayun, certified daw siya, mashallah.
So, Taps, baka meron kang gustong i-end. Last mo na rin ito, tapos ipa-end mo na rin siya. Siguro huling reminder sa ating mga viewers, lalo na sa mga kabataan, is always take time to ask yourself kung nag-improve ka ba araw-araw. Kung if you are the same person as yesterday, lalong-lalo nang itatanong lagi sa sarili natin kung so marano yun o kusaswat rasul Allah, if Allah is satisfied with you in every minute, every second, every day. So yun ang lagi kong reminder sa sarili ko ngayon, asking myself kung how I was right now than yesterday. So lagi natin i-pursue na maging better each day, inshallah. So siguro bilang panghuli is gusto kong ipagdua itong mga kapatid ko na magtitake ng ikhtibar nila bukas, inshallah. Kaya sa mga viewers, please isama niyo po sila sa inyong mga dua na makapasa sila, inshallah, at maging mga future alim ng ating bansa, inshallah. At kung may mga mali kaming nasabi, yun ay palatandaan bilang isang tao lamang. At handa kaming tumanggap ng pagtatama, inshallah, sa mga mas maalam, sa ating mga ulama. At kung may mga mabuti kaming nasabi, ay yun ay galing sa tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sa Youth in Din Talk, boses niyo kami, at inshallah sa pagtuklas ng tama, kasama niyo kami. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muli maraming salamat po sa pakikinig sa amin sa special edition episode na ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And meron pong konting video na ipapakita and sana mapanood niyo. Thank you very much. Yun, alhamdulillah. Taps. May end na? Ay, May Ay, nasa nasa baba. Yung ano, Tapos yung na ba video, or may inshallah mga- ta'ala. announcement pa. Minsan na okay na. Wala ko may mga Na, ano yan, announcement. inshallah. Alhamdulillah. Hey, Taps, may- salamat, may na- Taps. Jazakallah May khairan. nasuggest, Masala. may nasuggest si Ano Kuya Mustafa Ano suggest? kanina na baka sa mga next episode yung about election. Ano yun? Oh, inshallah. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر